Bakit nga ba gusto niya akong ipatawag? Dahil ba sa sinabihan ko siya na demonyo? Bakit hindi ba totoo, Marculeta? Sa tingin mo hindi ka nagmumukhang demonyo sa mga pinaggagawa mo? Nirereklamo mo ko dahil fake news yung sinasabi ko? Kaya ka nandiyan dyan, nirereklamo mo ko dahil hindi ka sang-ayon sa fake news. Ha? Talaga lang ha? Baka nakalimutan mo, Marculeta, na sa paninira ng mga Duterte, sang-ayon kang putang ina mo ka. Ha? Sa mga sinasabi ng mga Duterte na nakakasira sa ginagawang mabuti ng mga congressman dyan sa Quadcom, isa ka sa tumutuligsa at sumasang-ayon sa mga paninira ng mga Duterte sa magagandang ginagawa ng mga congressman dyan. Ha? Baka nakalimutan mo, Marculeta, na si Epifanio Labrador ay sang-ayon sa ginagawa ng mga congressman dyan na imbestigahan si Sara Duterte alias Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay yung taong pinapatawag na sa TRICOM hearing. Pero bago yan, bati muna tayo ng isang magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta na po kayo? At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyo lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito na yung sinasabi natin dito. Ang topic natin ngayon, itong si Matapang Magtago. Pero bago tayo magbigay ng reaksyon, panoorin natin. Ito yung video niya pagkatapos siyang ipatawag sa TRICOM hearing. Ito yung video, kaya panoorin natin maya-maya ng konti. Pagkatapos, syempre, doon tayo magre-react. Pasok! Okay, sa umaga pong ito, mga kababayan, kahapon, marami pong nag-message sa akin, lalong-lalo na po yung ating mga kasama, kaisa, kapatid, o kapanalig, o ano ba man, no? So, isa din sa nag-message sa akin, siyempre, hindi maiiwasan, yung ating mga kalaban, o yung mga ulupong, mga aso, mga galamay, mga garapata ni Eduardo Manalo na siya pong humahawak ngayon sa reliyong Iglesia ni Cristo, pero ngayon po ay nagmistulang Iglesia ng Diablo, no? Talaga naman yung magandang pangalan na Iglesia ni Cristo ay talagang halata pong nagmistulang isang kulto, at talagang kulto talaga kahit sinong tanungin natin, no? Walang pari na magsasabi na ang Iglesia ni Cristo ay ganito, ganyan, no? Huwag na tayo, maliban na lang sa pari siguro kung mababayaran nila, no? So ako ay nakakita o ako ay nakapanood ng isang video na nire-request po nitong ating kaibigan. Sino yung kaibigan natin na yan? Walang iba kundi yung malaking mata na kontrabida sa magandang ginagawa ng ating mga congressman. Walang iba kundi yung nagmamarunong na akala mo talaga siya na yung pinakamarunong, pinakamabuti, pinakamagaling na congressman, na samantalang sa kanyang termino bilang congressman, wala itong nagawang maganda. Kung hindi lang ito ginagamit yung kanyang reliyon, walang boboto dito at hindi ito mananalo. Kaya nga lamang, alam nyo naman, mayroong reliyon na ginagamit yung kanilang reliyon, unang-una syempre, para magpaupo ng mga taong gusto nila. Kahit pa ito ay magnanakaw, kahit pa ito ay mandarambong, kahit pa ito ay traidor, kahit pa ito ay makasarili, dahil napapakinabangan nila. So, napanood ko kahapon, kagabi, na nire-request nitong ni Marculeta na ipatawag daw ako. Diyan sa, hindi ako nagkakamali, TRICOM ba yun? Hindi Quadcom TRICOM. Hindi ako nagkakamali. So, para sa akin, may nakarating po kasi sa akin na balita. Timbre, impormasyon, na kapag lumabas ako, ang pinakaplano talaga ng Iglesia ni Manalo ay ipatumba ako kasunod ni Gold Dangal. Sa totoo lang, ulitin ko sa inyo, kaya po nila pinatay si Gold Dangal para po magbigay mensahe sa akin
gusto nilang ibigay o ipaabot sa akin na kung si Gold Dangal nga na nagbiro na kulto sila, agad nilang pinapatay o pinatay. Ako pa kaya? So akala naman ng mga tolongges, mga gago, mga demonyo, lalong-lalo na yung mga membro ni Eduardo Manalo na isang mongoloid, matatakot nila ako. Mga putang ina ninyo. Yan lang ang masasabi ko. Mga gago, mga siraulo kayo. Kung yan ang paniniwala ninyo na matatakot ninyo ako, mga diputa. Kung si Eli Soriano nagawa ninyong takutin, mga gago kayo. Mga putang ina ninyo. Huwag ako. Dahil kung ano man ang binibigkas ko ngayon ay nararapat lamang na sabihin sa mga taong katulad ninyong mga dimuho kayo. Ngayon, gusto ni Marcoleta na ipatawag ako. Ngayon, bakit nga ba gusto niya akong ipatawag? Dahil ba sa sinabihan ko siya na demonyo? Bakit hindi ba totoo, Marcoleta? Sa tingin mo hindi ka nagmumukhang demonyo sa mga pinaggagawa mo? Nirereklamo mo ko dahil fake news yung sinasabi ko? Kaya ka nandiyan dyan, nirereklamo mo ko dahil hindi ka sang-ayon sa fake news. Talaga lang Baka nakalimutan mo, Marcoleta, na sa paninira ng mga Duterte, sang-ayon kang putang ina mo ka. Sa mga sinasabi ng mga Duterte na nakakasira, sa ginagawang mabuti ng mga congressman dyan sa Quadcom, isa ka. Sa tumutuligsa at sumasang-ayon sa mga paninira ng mga Duterte sa magagandang ginagawa ng mga congressman dyan. Baka nakalimutan mo, Marcoleta, na si Epifanio Labrador ay sang-ayon sa ginagawa ng mga congressman dyan na imbestigahan si Sara Duterte alias Mary Grace Piatos. Kaya wag kang magmukhang sang-ayon ka sa kabutihan kang putang ina mo ka. Wag kang magdadrama dyan na para magang sang-ayon ka sa katotohanan at sa magagandang gawain. Dahil kung sang-ayon ka sa katuwiran, sa katarungan, sa kabutihan, edi sana kaisa ka ng mga Quadcom. Sana kaisa ka ng mga congressman dyan na nagpapanagot sa mga taong mapang-abuso sa kanilang mga pera at kapangyarihan kang dimuho ka. Baka nakalimutan mo, Marcoleta, na sa paninira ni Sara Duterte sa administrasyong Marcos, kaisa ka. Ayaw mo ng fake news? Ayaw mo ng minumura ka? Pero kasama ka at natutuwa ka kapag minumura ng mga Duterte, sinisira ng mga Duterte ang pangalan ng aming Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kat tarantado ka. Gagamitin mo yung pagiging congressman mo? Dahil alam mo na yung nagsasalita ay isang taong walang-wala, isang taong walang kapangyarihan, isang hamak na pobre ang gusto mong ipatawag sa Quadcom. Bakit hindi mo pinatawag si Sara Duterte? Ayaw mo ng fake news, di ba? Bakit hindi mo pinapatawag yung mga Duterte? Si Basti Duterte, ayaw mo nagmumura, di ba? Ayaw mo ng fake news na may kahalong pagmumura, di ba? Bakit hindi mo na-request na kung pwede isama natin dito si Basti Duterte, yung mayor ng Davao? Ayaw mo, kasi kakampi mo. Ba't di mo sinabi na unahin muna natin yung mga malalaking tao, yung mabibigat na tao? Unahin muna natin si Sara para walang masabi yung mga pobre na kapag maliliit, ayun, ganyan, ganito. Pag mayayaman, accept. Ligtas, hindi naririnig, hindi nakikita, hindi pwedeng kasuhan, hindi pwedeng ipatawag sa Quadcom kang dimuho ka. Kung gaano kalaki ang mata mong diputa ka, ganun din kaliit yung utak mong gago ka. Ngayon, may mensahe naman ako sa mga congressman, lalong-lalo na sa mga iniidolo ko. Congressman Akop, Congressman Abante, Dan Fernandez, kayong lahat na membro ng Quadcom, ni minsan hindi ko kayo iniwan. Pinaglaban ko kayo
kay Marcoleta. Dahil alam kong tama ang pinaglalaban ninyo at tama ang ginagawa ninyo. Sana lang walang halong pagpapapogi ang ginagawa ninyo. Sana lang hindi nyo to gagawin sa akin, hindi nyo ginagawa to sa akin para lamang maging malinis, maging mabango kayo sa mga membro ng Iglesia ni Cristo. Sana lang. Galit si Marcoleta. Akala mo naman tong diputa na to hindi kasabwat, hindi kakampi ng mga Duterte na naninira sa administrasyong ito. Tarantado ka, Marcoleta. Sasabihin mo pa malinis ka, ginagawa mo lang kung ano yung dapat, ano yung ganito. Pinagmalaki mo pa yung reliyon mo. Bakit? Nagtanong ka ba sa mga kaparian, mga pastor at sa ibang reliyon? Kung tutusin, kung hindi nyo lang tatakutin, hindi nyo lang papatayin yung mga magsasalita, 99% ng mga Pilipino sangayon sa sinasabi ko na kulto ang reliyon ninyo. Ha? Ba't tayo nyo tanggapin na talagang kulto yung reliyon ninyo? Saan ka nakakita? Ha? Na masigit. Excuse me po. Saan ka nakakita na isang reliyon na mas mataas yung kalagayan nung leader nila sa reliyon kesa sa Diyos na sinasamba nila, pinaniniwalaan nila at sinusundan nila? Biruin ninyo? Mas mataas pa yung kalagayan ni Manalo kesa kay Jesus Christ? Pero yun ang nakapront sa simbahan nila, iglesia daw sila ni Cristo. Pero mas mataas ang kalagayan ni Manalo o Felix Manalo kaysa kay Cristo. Dahil si Cristo, tao lang sa mga demonyong ito. Samantalang si Manalo, anghel agad. Hindi ba naman kayo mga baliw, kayo mga diputa kayo? Marcoleta, uulitin ko. Ha? Pero kung hindi man ako makapunta dyan sa Quadcom o dyan sa Tricom, pwede ako magsalita Zoom o live, tawag dito, hindi ko alam kung anong tawag sa mga ganyan. Pwede ako magsalita at sisiguraduhin ko sa iyo, wala akong pakialam kung magagalit man yung mga iniidolo kong mga congressman dyan sa akin, pero mumurahin pa rin kitang putang ina mo. Ha? Mumurahin pa rin kitang tang ina mo ka kung magmalinis ka. Putang ina mo, kung di ko pa alam, sasabihin mo, hindi mo ko kilala, gago. Kung di ko pa alam, simula nung tinira kita, alam ko, yung mga nagme-message sa akin ng ganito, ganyan, mga masasamang message, ikaw yun, putang ina mo ka. Wala kang kasalanan sa akin, yes. Wala kang kasalanan sa akin, yan ang alam mo. Yan ang alam mo. Yung pagtatrader mo, pagsang-ayon mo sa mga Duterte, sasabihin, wala kang kasalanan sa akin. Meron. Dahil ang pinaglalaban ko ay katotohanan. Hindi ka ba naman loko kang diputa ka? Kung magmalinis ka dyan. Papatawag mo ko kasi sasabihin mo, minura kita. Tarantado ka. Dapat lang talaga sa'yo dahil yung itsura mo, sa lahat ng mga congressman dyan, ikaw pinakapangit. Wala ka pa sa imperno, mukha ka ng diablo. Tinitignan mo ba sa salamin yung itsura mo, Marcoleta? Tingnan mo itsura mo sa ibang mga itsura ng mga congressman dyan. Wala ka pa sa imperno, mukha ka ng diablo. Kaya kita tinitira, Marcoleta, para maintindihan mo lang, abogado ka pa naman, diputa ka. Kaya kita tinitira, kaya kita tinira. Nagsimula yun sa pagiging kontrabida mo sa mga congressman na kung saan naghahangad ng katarungan para sa mga mahihirap. Yung itsura mo, sa totoo lang, labrador ako pero mas mukha kang bulldog. Sa totoo lang, sa itsura mo, piste ka. Tinira kita dahil nagiging abogado ka, nagiging tagapagligtas ka ni Mary Grace Piatos na dapat managot sa 125 million. Pero ang ginagawa mo, pinagmumukha mo mga sinungaling. Pinagmumukha mong namumuliti ka lang ang mga congressman katulad ni Congressman Acop, Congressman Abante. Tarantado ka. Kaya kung sino man sa atin ang dapat tanungin, ikaw yun. Bakit ka sumasang-ayon? Bakit ka nakikisa? Para naman sinasabi mo, Marcoleta, hindi namin napapanood yung mga pinagsasabi mo sa Net 25.
na kung saan ang nagmamay-ari niyan, yung iglesia ni Eduardo Manalo na Diablo. Ha? Baka gusto mo supalpal ko sa'yo yung mga video na pinalalabas mo, sinasabi mo, na pinagmumukha mo, na hindi tama ang ginagawa ng gobyerno, hindi tama. Pinagmumukha ninyong mga magnanakaw, yung mga congressman. Sira ulo ka, ang galing-galing mo manira, pero ayaw mo palang. Pero kung sa bagay, wala naman ako talagang sinira eh. Dahil kung ano man ang sinasabi ko, totoo. Sisiguraduhin ko sa'yo, makinig ka, bulldog. Ha? Sisiguraduhin ko sa'yo, Marco Beta. Sisiguraduhin ko sa'yo, Marco Beta. Tama ang sinasabi ko. Ngayon, kayo mga Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ibang panig ng bansa, o sa ibang panig ng mundo, mali ba ako sa sinasabi ko na kulto ang reliyon? Ha? Ni Marco Beta? Putang ina mo ka. Sorry, mukhang hindi yata bagay sa'yo maging bulldog. Pitbull, pwede pa. Dahil, alam ko kung bakit ka nandiyan dyan sa kamera. Dahil inutusan ka ng inyong Panginoon na si Eduardo Manalo. Putang ina ninyo, pag nag-preach pa kayo, kala ninyo para kay mga iisa tono ninyo. Mga kapatid, putang ina ninyo. Ganito sinasabi ni Felix Manalo at Eduardo Manalo. Kapag mayroong nagsalita tungkol sa kulto nating reliyon, patayin natin. Ha? Marco Beta, sisiguraduhin ko sa'yo, mas maraming Pilipinong magsasang-ayon sa akin kung sasabihin kong kulto ang reliyon ninyo. At 99% ng mga Pilipino ang sasama sa akin at maniniwala sa akin. Ha? Sa mga pastor pa lang eh. Sa mga pari pa lang eh. Lalo na sa mga kapatid nating Muslim. Ha? Alam mo, Marcoleta, huwag mong gamitin ang kapangyarihan mo. At huwag mong gamitin yung pagkakataon. Na congressman ka. Wala naman laban sa'yo si Epifanio Labrador eh. Kung gagamitin mo influensya, yes. At diyan kayo magaling. Di ba? Sira ulo ba ako para magpakita dyan? Alam ko na pinaplanuhan nyo na ako na hindi maganda. Gunggong lang ang kakagat sa'yo, tangina mo. Ha? Gunggong lang. Susuko lang ako, magpapakita lang ako kung makakausap ko mismo. Ha? Tatawagan ako, kakausapin ako mismo. Ni House Speaker Martin Romualdez. Magpapakita ako. Kung titiyakin ng mga taga Tricom na makakauwi ako ng buhay, makakauwi ako na maayos. Kung mangangako sila. Alam naman natin kung gaano katuso, di ba? Alam natin kung gaano ka traidor, gaano ka walang niya, gaano ka diablo. Alam naman natin kung gaano ka demonyo ang iglesia ni Manalo eh. Napakahaba ng video mo. Pero wag kang mag-alala, bibigyan kita ng reaksyon. Ito yung maging reaksyon natin dito. Unang-una, simula daw nung malaman niya na pinapatawag na siya sa Tricom, marami na daw ang tumatawag sa kanya, marami nagme-message sa kanya, at sinasabi nga na pinapupunta siya. Alam niyo yung tawag niya doon sa Tricom? Tricom! Pinapatawag daw siya sa Tricom. At sinasabi niya mga iglesia ni Cristo nagme-message sa kanya. Galit na galit. Pero, napansin niyo ang tawag niya kaya pinakilala niya si Kong Marcoleta ay kaibigan. Bakit mo tinawag na kaibigan? Di mo naman kaibigan yan. Pero ganun pa man, ayaw niya raw pumunta. Hindi lang siya sisipot, pero may isang kondisyon. Sisipot ako, sabi niya. Sisipot daw siya pagka sino ang tumawag sa kanya? Kailangan daw tumawag sa kanya si Speaker Romualdez. Feeling VIP ito. Nye! Ano palagay mo sa sarili mo? VIP ka? Natatawagan ka niya, no? Na speaker? Sigurado kang kilala ka noon? Baka naman ikaw lang yung nakakilala noon. Kasi pag nalaman nakakilala ka noon, baka sampaling ka pa noon. Yan yung masasabi ko sa iyo. Napansin ninyo sa mga sinasabi niya, iniidolo ko ang nasa mga congressman na nasa Quadcom or sa mga Tricom. Correction, Tricom, hindi Tricom. Para malaman mo. Sumisip-sip kasi mga idol niyo. John Fernandez, Congressman Abante, Congressman Acop, mga idol niya raw. At sinusuportahan niya raw, ipaglalaban niya raw. Nasa likod daw siya. Kung nasa likod ka, dapat pumunta ka doon sa likod nila. Pumunta ka doon sa Tricom, tapos doon ka dapat sa likod nila. Sabi mo nasa likod ka eh. Ang yabang nitong tao na ito, wala nang ibubuga, nagmamayabang pa. Ito pa sinasabi niya ngayon.
pinapatulan lang daw siya kasi mahirap ako. Ito na yung paawa effect na ginagawa nitong tao na ito. Nagpapaawa effect para maawa yung mga tao sa kanya. Kasi sabi niya, 99% daw ng mga Pilipino mas maniniwala sa kanya kaysa kay Kong Marcoleta. Paano nangyari yun? 99%. Una, wala kang kredibilidad. Pangalawa, wala kang kredibilidad. Pangatlo, wala kang kredibilidad. Nabubulol ako sa'yo eh. Pag ikaw na pinag-uusapan ko rin, nabubulol ako sa'yo eh. Tapang-tapangan ka eh. Duwag ka naman eh. Kung talaga matapang ka, pumunta ka ron. Sikat ka, sisikat ka. Ito na yung pagkakataon mo. Manyunyus ka sa TV. O sa international pa. Sisikat ka. Magkakaroon ka ng mga komersyal. Alam mo bagay sa komersyal, iniisip ko eh. Siguro yung United Uling Corporation. Yun, kukuha sa'yo yun. Kukunin ka nun. Bagay na bagay ka mag-model doon. Isa pa, meron pa. Punta ka sa pagka nakita ka nila, bibigyan ka agad ng ng kontrata. Yung kontrata mo, di ka na makakalabas doon sa Congress. Yun lang, kaya yun ang kinakatakutan mo. Akala ko ba matapang ka? Atapang nga tao, hindi atakbo. Aputo la ulo, hindi atakbo. Aputo la paa, hindi atakbo. Apataka kalamansi atakbo. Ikaw yun. Matapang ka lang kasi nagtatago ka. Napansin ninyo? Napansin ninyo ito? Ay, di pa pala. Mali ako. Kasi nakita ko pala yung video niya, yung pangalawang video niya. Iba na yung gamit ito, bonnet na. Hindi na face mask kasi inano niya yung face mask niya na mabaho ng laway eh. Kaya pinalitan niya. Yung pang motor, yung pang bandido, yun ang gamit niya, kulay itim. Sa susunod ng mga video ko, makikita ninyo. Huwag na kayo manood doon. Dito na kayo manood. Na high blood na itong si Ulol. Ay, sorry. Na high blood na itong asong Ulol. Yan. Pwede yan. Nanggagalitin na gusto ng manakit eh. Kung gusto mong manakit, lumabas ka. Ha? Ang tapang-tapang mo. Pumunta ka sa kongreso. Doon mo ipakita yung tapang mo. Hihirit ka pa. Feeling VIP ka. Gusto mo. Magsasalita ako doon at mumurahin kita. Marcoleta. Boss, hindi yan Marcoleta. Marcoleta yan. Iba yung O, iba yung U. Isip-isip din. Bobo mo. Siguro nung nag-aral ito, nandun to sa row 5. Doon, sa malapit sa basurahan. Hindi ka nagagandahan dito sa background ko. Samantalang yung kurtina mo, nangingitim na. Siguro, kasabay mo yung maligo. O hindi na naliligo. Binabanata mo si Marcoleta, wala namang ginagawa sa'yo. Tapos yun, paaway pikak. Mahirap lang ako. Yan ang mahirap sa inyo eh. Kasi mahirap lang ako. Bakit din yung pinatawag si Basti? Mahilig din magmura. Galit na galit kayo sa nagmumura. Ba't din yung pinatawag si Basti? Ito pa yung isa. Ito yung kabubuhan nito. Kinukumpara niya. Gusto niya magalit yung mga Katoliko sa Iglesia ni Cristo. Itutuwid ko lang. Hindi kami nagagalit sa mga Katoliko. Binabasa lang ng Iglesia ni Cristo kung ano ang nakasulat sa Biblia. Yan yung hindi niya alam kasi wala siya nito. Pinipilit niyang pag-awayin yung Iglesia ni Cristo tsaka yung Katoliko. Ugok, bugok. Ang tapang-tapang mo. Nandiyan ka naman nagtatago. Kung hindi lang masama magmura talaga naman. Hindi ka nga makalabas dyan eh. Bakit ka nakakurtina? Ako ang mag-explain sa'yo bakit ka nakakurtina dyan. Kasi ayaw mo malaman. Ayaw mo ma-detect yung kinalalagyan mo. Kaya nakakurtina ka. Ito yung sinasabi ko sa'yo eh. Matapang ka lang dyan. Kasi nandyan ka. Kung tirahin mo, kung laitin mo si Kong Marcoleta, akala mo naman, tignan mo nga itsura mo. Mas pogi pa sa'yo yung uang ko. Sa totoo lang. Takot na takot ka makita yung mukha mo kasi natatakot ka sa pagmumukha mo. Kaya tinatakpan mo yung mukha mo. Ang baho ng hininga mo. Alam mo bang ang baho mo? Mga kapatid, mga kababayan, alam nyo bang ang baho nito? Oo, ang baho mo. Ang baho-baho mo. Ang bobo-bobo mo. Bagay sa'yo yung labrador. Sabi niya ba kung ako labrador, siya bulldog. Ito na ako sa bulldog. Kung ikaw na rin lang ang labrador, wag na lang. Aspin na lang ako. Ay, hindi pala. Sabi niya, hindi pala bagay ito sa bulldog. Dapat pala ito, may tinawag siya eh. Nakalimutan ko lang. Pag nakikita ko yung pagmumukha mo, nakakalimutan ko yung sasabihin ko eh. Pitbull. Yung fishball lang, hindi pa masabi na maayos. Para kang bulol. Fishball, hindi pitbull. Mas pogi pa sa'yo yung pitbull na aso. At mas pogi pa sa'yo yung aso ko, si Wang. At least ako, nandito, malaya. Ikaw, how about you? Hindi siya. Nandiyan mo? Understand, man? F you, man. With that, maraming salamat. Ang ayaw lang natin dito, yung gusto niya kasi pag-awayin yung Katoliko at saka yung Iglesia ni Cristo. Siya na nga yung representante ng Katoliko. Siya yung nang-aaway, di ba? Ang Iglesia ba, nagmumura? Minumura ba namin? Yung mga Katoliko? Dehens. Pero siya, anong ginawa niya sa amin? Marunong pa magsalita ng karma-karma ito. Kung ano raw yung iyong itinanim, siya ring aanihin. Para sa'yo lahat yan. Wala ka na. Olats ka na. Ayaw mo lang tanggapin. Dehens ako, maniwala na maapats ka, olats ka, nga. With that, maraming salamat sa suporta ninyo. At kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pwera lang sa mga tao kagaya nito.